Papunta na tayo ngayon sa port. Darating daw yung barko ng 6:30 and then maglo-loading siya ng 7 PM. Tapos aalis na siya ng 8 PM. Sakay natin yung fast cat. Medyo inagahan namin ng konti para makapagpa-picture muna kami doon sa port ng Matnog kasi kailangan siya sa photo ops. Isa siya sa mga ferry points ng Philippine Loop Adventure Tour. You are now leaving the island of Luzon. Sticker? Oh, meron. Okay, sige. Oh, shoutout sa inyo. Baka may gusto kayong i-shoutout. Sino? Shoutout po kay Daniel. Apang boy ng Senginaw. Shoutout kay JC. Hindi nakakapag sa Subic. Tig-isa kayo. Thank you rin. Okay, sige. Thank you. Okay, ingat din. YouTube YouTube, Facebook. Okay, sige. Picture tayo. Picture tayo, no? Okay. YouTube at saka Facebook, no? Okay, sige, thank you. Ingat. Naglo-loading na sila. Nag-advise naman si kuya na paunahin daw yung mga 4 wheels, tapos huli na daw kami kasi mga motor madaling isingit yan eh. Okay, sasakay na. Saan ba da kuya? Sa right side. Okay. Ay, madulas. So ano, iikot? O sige, ako rin. Ikot ko natin. Paano yung pesta natin? Alright. Okay. Okay na? Ay, lapit natin dyan. Lapit natin doon. Okay. Yan. Sige, center stand. Okay, pwede na. Center stand. 1. Dali. 1, 2. Yaba. Okay. Pwede pa isa dyan. Pwede pa yung mali. Hindi na. Ano mo na lang dito banda? Haharang sa box. Ayan Ay. Wow. Sulok kaya. Ali plano da sana pisiping da kata kay magalula kay di ona may kamalila kay rengabe na. At least okay na. Okay. Hintayin natin si Larry boy. Resibo.
Ayan, hinihingi lang yung resibo. Ayan, itatali na lang yan. Boss, okay na, relax. Hintayin na lang namin si Boss Larry, naiwan siya. Okay, sige, thank you, thank you. Madulas. All right. Touchdown, Allen. Alright, backdoor muna tayo dahil paubos na yung gas ni Boss Larry. Di siya pwedeng maging backdoor, baka bigla siyang maubusan ng gas. Actually, kaming tatlo paubos na yung gas namin lamang lang kami ng konti sa kanya dahil 21 liters yung motor namin, yung sa kanya naman is 20 liters. And isa pa, 500cc yung sa amin, 650cc sa kanya. Kaya obviously mas malakas consume ng gas niya. Ang daming mga dog dito. Wala na? Yun lang. Asin namatay na? Kaya nga pinauna kita naisip ko na yun na baka bigla kang mamatayan, nasa likod ka. Kakasabi ko lang na ako muna yung magbabackdoor. Kasi baka bigla kang maubusan. At ayun na nga, positive. Naubusan nga ng gas si Boss Larry. Buti na lang nakabili kami ng bote-bote doon. Bumili kami ng isa hanggang sa mausog lang banda doon. Tapos dadagdagan ulit namin. Ginising lang namin yung may bahay doon. This is it. Ito yung masaya. Alright, siguro kami rin magdadagdag na. Kahit marami pa. Kasi gabi na. Mahirap na yung di natin alam kung may bukas ba or wala. Pero parang wala Sige, paggas muna kami doon sa mga bote-bote para sure. Morning. Okay, paalis na kami dito sa Kalbayog. Sige, sunod ako. Nauna na si Boss Lodi. Naghanap siya ng mapag-vulcanize. Lumalambot yung gulong niya. Tapos yun nga, sabi ko nga kanina, target namin is makuha namin yung makalipat na kami na sa Ricardo. Mainit. Eto na ang araw.
Busy pala yung daan dito. Ha. Ang problema ko, na kalimutan kong magpalit ng clear lens, ay ng smoke lens. Naka clear lens pala ako. Saan kaya? Ayun. Magpapalit muna ako ng smoke lens. Alright, I will follow you. Okay, ayan. Okay na, nakapag-vulcanize na ng motor si Kuya Lodi. Plano namin ngayon makarating ng San Ricardo. So magbe-breakfast muna kami. Hindi pa kami nagbe-breakfast. Time check is 7:42 AM. Konting recap lang dun sa day 1 namin. Umabot kami ng more or less nasa 30 hours from Clark Freeport sa may Angeles, Pampanga. Mabalakat pala. Pero yung 30 hours naman yun, hindi naman diretsong takbo yun. Meron kaming maraming pahinga, masarap na tulog. Nakadalawang check-in na kami doon. Kasi pagdating namin ng Matnog, hindi namin inaasahan na wala palang biyahe yung mga barko. Natang oras din tang Matnog, par? 1 PM nasa Matnog na kami. Tapos nung nasa ticketing booth na kami, sabi yung biyahe daw 8 PM pa. Kaya yun. Oo, nasa 9 PM na. Ang tagal na loading. Tinawag nga nilang fast cut, pero mabagal yung fast cut na yun. Sobrang tagal. Matagal yung loading at saka unloading niya. Mas mabilis pa sa mga Montenegro. Ayan, yun. Tapos pagbaba namin ng nasa 10 PM na yun, no? Pagbaba natin ng Allen, mag-11 na yun. Ayun, mag-11. Pagbaba namin ng Allen. So naubusan na gas. Pinilit din namin kasi tumawid kahit alam naming pare-parehas na kaming walang gas. Kasama sa yon, adventure natin. Yun yung masayang part ng na naubusan ng gas si Larry Boy. Tumirik yung motor niya. Ayun, tapos kumain pa kami na mga 1 AM na nag-decide kaming matulog muna sa Calbayog para at least fully recharged na naman. Pero okay lang, kinaganda nito, makakarating kami ng San Juanico na may araw pa. Ang ganda dito sa mga bundok ng Gandara. Hey, slow down, school zone. Yan diba? Ang ganda ng kanilang lugar dito. Napakasarap sa mata. Wow, what a nice view. Very scenic yung dinadaanan namin. Dito na kami ngayon sa Gandara.
going Catbalogan. Ang laki ng bahay, oh. Diba? Sakto. Ang laki dito. Meron siyang business sa baba. Parang laki. O diba? Parang ang sarap umakyat dyan sa bundok. Kung kaya mo umakyat. Ang ganda, oh. Parang ang sarap mag-drone dito. Parang gusto ko mag-drone. Wala pa tayong drone shots hanggang ngayon. Hello ate, magandang umaga. Salamat. Paalam Gandara. Ano na kaya ang lugar ito? After ng Gandara. Wala, bomba daw. Wala namang bomba. Okay, sige. Focus muna kami sa daan. See you later guys. Right, dito tayo sa Catbalogan City. Ayan, ikit kayo kanyang kanto ngayon. Right. Kuho. Kasi ang ikit kayo makasulo. Ay, Jollibee. Ay, kaya balo. Yung ikit kumutang Tacloban na ano. Ang Jollibee may walayo. Warin chupanan din. Pakorbata mo, kadiretso tayo may walayo. Ginagawa yung daan ng Catbalogan. Grabe yung traffic. Grabe pa sa grabe. Tapos alas 9 ng umaga. Sobrang init. Okay. Alright. Gutom na si Larry Boy. Oh, para-pares tao. Sige, kain po na kami. Tagisa-kabugkos. Anong tagisa-kabugkos? Isa-isa lang. Tagisa-kabugkos. Diba? Marunong ako. Thank you guys. Okay. Thank you. Oh, Okay. Doser kaya ito mo sa arabiat. Dua. Yan po yung dua. Tulo. Isa, tulo. Sige. Shoutout kay Sir. Meron ko. Oh, shoutout sa'yo Sir. Ano kasi pangalan mo Sir? PJK Motor sa Vlogs. PJKE. Ayun, PJKE. Sa kanya yun. Siya yung owner. Okay. Thank you Sir. Next time. Ayan, dito kami kumain. So biyahe na kami papuntang Tacloban. Sana makuha namin ng mga before 12. Okay, welcome to San Juanico Bridge. Alam nyo ba na ang San Juanico Bridge ay may habang mula dito hanggang doon? Ewan ko, i-google nyo na lang. Alam ko nasa 2 kilometro yan. Okay. Tingnan nyo, ang ganda ng San Juanico Bridge. Ito, alam ko ito yung nagdurugtong sa Leyte at Tacloban. Kung hindi ako nagkakamali. Not sure. Okay. Tara, sabay-sabay nating daanan ang San Juanico Bridge. Hintayin lang natin
makadaan yung mga truck na to. Medyo mainit ha. Ayan. Welcome San Juanico Bridge. Yan ang San Juanico Bridge. Wow, ang ganda talaga. Ayan no, ito yung puntok niya. Ang lagi lang nasa isip ko pag nakikita ko yung San Juanico Bridge or nababanggit yung movie nung bata ako. Kung kilala nyo si Dante Varona, nag-stunt siya dito tumalon siya dito. Dito siya tumalon. Di ko lang alam saan part dito. Yun yung natatandaan ko. Matanda na ako, ibig sabihin ano. Yan oh. Wow. Wow na wow ang San Juanico Bridge. Tingnan nyo naman kaganda guys oh. Very stunning ang dating sa akin ng San Juanico Bridge na to. Isa sa pinakamagandang tulay sa atin. Gusto ko pang daanan yung pinakamataas na pinakamataas ba na tulay, yung Agas-Agas Bridge. I think after natin dito yun yung pupuntahan namin. Sana makarating kami ng maliwanag doon. Tatabi raw ako. Sabi niya, pipicturan niya ako. Alright. Uy, gumagalaw-galaw. Ayan o. Check. Wait. Wait lang, magsiselfie ako. Ako yung sa harap. Ayun no. Amo. Gumagalaw-galaw oh. Kinakabahan ako kasi taasin talaga. Gumagalaw.
Welcome to Leyte. Ito yung boundary ng Leyte. Ba, sumasalubong kayo ah. Sinisira nyo yung view ko. Okay. Ang ganda oh. Tatayo tayo. Oh, diba? Ang ganda. Ang sarap naman dito oh. Parang ang sarap tumira doon sa isla na yun oh, yung maliit na isla. Parang solo mo siya. Tapos paggabi alam ko maganda yung tsura nito. May ilaw siya eh. Diba? Ang ganda oh. Uy, may mini park sa baba. Pwedeng mag-date yung mga kabataan. Okay, so let's go na. Biyahin na tayo. Kita-kits tayo doon. Hanggang sa muli. Ayan, Tacloban City. Ayun, kailangan namin mag-picture dito sa Tacloban dahil isa ito sa aming mga checkpoint. Ay, selfie na lang. Ako rin, magsi-selfie na lang ako. Hindi ko na nabasa yung mga message ko. Sino kaya nagte-text, nagchat-chat? Ay, kita pa. Kita na yan. Naalala ko, hindi pala pwede yung naka-helmet. Kailangan pala walang helmet. So, going Tacloban City. Dito tayo sa kaliwa. At yung sa kanan naman ay hindi ko alam saan papunta. Naka papuntang Ormoc, diretso kaliwa, papuntang Tacloban City. Ngayon, pinagtatanong namin kung saan papunta yung Agas-Agas Bridge. Dahil matigas ang ulo namin, ayaw naming mag-waste. Agas-agas, ibig sabihin, dumadali-dali yan. Oo, dumadali-dali lang, agas-agas, kaya agas-agas. Okay, ayun, iniwan tayo. Gumagawa kami ng ano sariling history. Tatapusin namin ang Philippine Loop na to nang hindi gumagamit ng Waze or Google Maps. Siyempre, marami nagpi-Philippine Loop. Pare-parehas kayo ng purpose Parang meron lang ng konting excitement. Ang gagawin namin, tatapusin namin siya ng manual way na hindi gumagamit ng any assistance from our technology today, which is yung Waze, Google Maps, or Maps sa iPhone, or ano pa ba, kahit ano, basta yun. Hindi namin gagamitin hanggang matapos. Kaya namin to. Yan yung challenge namin sa sarili namin. Okay, sige, mamaya kita-kits tayo. Papunta na kami ng Agas-Agas Bridge. Matagal-tagal na biyahe to. Ang ganda naman dito, diba? Nakita nyo ba? Ang sarap-sarap ng dagat. Tingnan nyo naman ang view natin ngayon. Kahit saan katamingin, napakaganda.
mga palayan siya sa kanyang paligid ng bahay. Siguro mga isang oras nasa Agas-Agas Bridge na tayo. Time check is 1:22 PM. Kaya pa. Nag-refresh lang kami ng konti doon. Uminom lang kami ng masarap na malamig na tubig dahil sa mainit na panahon. Kailangan ay umiinom ng tubig para hindi kaya ma-dehydrate. Ayan o. Parang ang sarap tumira dito. Ang lamig siguro dito kapag gabi, no? Hanggang madaling araw. Tapos yung paggising ng umaga, puro fog yung paligid mo habang nagkakape ka dito, oh, sa tabi ng daan. Ang sarap. Banking muna tayo ng konti. Alright. Eto pa, oh. Isang malapit na banking naman dyan, oh. Isang malapit na banking naman dyan, oh. O diba? Woo! Sarap naman ang daan dito. Ito yung tinatawag nilang Philippine Loop, pero Boss Ironman edition. Philippine Loop Boss Ironman edition. Ito yun. Ay, ang sarap dito, ang lamig. Wow! Ito yung gusto kong daan. Tapos napakalamig. Ang sarap ng hangin. O diba? Tagabaka Bridge. Tagabaka. Tama ba? Tama ba yung bigkas ko? Wala na. Doon lang sa part na yun yung malamig. Dito hindi na ulit. Nandito tayo sa gitna ng bundok na punong-puno ng nyog. Ito, walang pangalan na bridge. Uy, may ilog sa baba. Parang masarap maligo dun sa ilog sa baba. Ito yung old bridge, tapos gumagawa na sila ng panibago doon sa kabila. Ala, bomba daw, bomba. Ayun, welcome Agas-Agas Bridge. Ayan. First time kong dumaan dito. Alright. Wow. Ang ganda pala. Ay, ang lalim. Ganda. Ito, first time kong nakita to.
Hanggang sa muli, Agas-Agas Bridge. Magkikita pa tayo. Nalobat yung RC ng drone ko, kaya nabitin ako sa pagdo-drone. Hindi ko kasi na-charge. Sayang. Bale, next time babalikan pa natin ito. Eh yan oh, may restaurant, may tindahan doon. Target namin ito, Liloan Port. 10 minutes before 3. Press ko yung daan. Maraming halaman. Kaya kahit alas 3 na ng hapon, press ko pa rin. Ayan, Liloan, diretso, Maasin, going right. Subang Dapo Bridge. Lakas ng hangin ng bus Naglalakad sila. Saan kaya sila pupunta? Ganda oh, smooth ng daan nila. Yun lang, pagdating dito hindi natin alam kung smooth pa rin ba. Okay pa rin naman. Thank you. Coastal road pala, kaya pala maganda. So ito, coastal road na yung dinadaanan natin. Malapit na tayo sa Liloan Port. Sana lang may biyahe na, para hindi masayang yung oras sa paghahantay ng biyahe ng barko. Premium, full tank. Full tank. Ayun. Para sebo din ako Palibutan na lang ng usati cab. 1,050. 16.3 liters. Marami pa pala yung sobra ko. Dito na tayo sa Liloan Port. Ayan, Liloan Port Terminal. Diba? Sakto, meron daw biyahe papuntang Lipata, Surigao. Oh! Bang! Magaling, nakatayo. Magaling siya. Ano ba ginagawa mo? Ang binayad namin dito ay 2,850 na tumataginting. Palipat ng Lipata, Surigao. Ang mahal. Dun sa Matnog naman, to Allen, ang binayad namin doon 1,300. Mamaya pa daw aalis yung barko 6 o'clock pa daw 4:30 pa lang. Hindi namin alam kung anong oras yung loading. Eto yung sasakyan namin. Oo. 1, 2, 3. Yeah. Okay.
Oo. Dito yung nakilaan. Dito po sir, pangalan ko tsaka pa. Kaya lang sir, patungo na ako. Okay. Ayun. Okay na. Ay, oo, yung sama namin isa. Bali 3 yon. At kami aakyat na sa taas para makapagpahinga na. Kaya nga, madulas. Thank you. Ilang oras po kaya hanggang 3 hours po? 3 hours po. Alright. Thank you. 3 oras hanggang Lepata. 3 kami. Anak niya kami. Let's go. Okay. Thank you. Uy. Ayan. Ay merienda na kagad. Dari, bili ka na ng merienda. Yung spicy seafoods. Oh, beef na lang yung sa akin. Ay, ayan, meron. Ayan, bulalo. Beef yung sa akin, sige. Ay, hanap muna ng pwesto. Good evening. Touchdown Lepata, Surigao. Para sure, magpipicture muna kami dito with our passport para sigurado na. Oh, picture tayo. Good evening. Touchdown Surigao del Norte. Di man natin alam kung ano yung pangalan ng pinag-check-in natin. Check-in kami dito sa Surigao pagbaba ng pagbaba ng barko. Dito raw sa Grand Palazzo Hotel. Dito sa may 5-star. Tingnan nyo yung kwarto namin. Alright. Pili nyo ko. Baka nakabold ka. Ayan. Cozy. Si Larry Boy. Larry Boy. Lumili naman daring danom ng buhol. Buhol. Buhol, pen. Buhol. Oo. Hey, Ben. Si Boss Lodi. Di ba kami napapagod? Di ba kami nananano? Palagi kami masyasbok. Hindi pa kami nagastos. Ano pa lang? Wala 2 pa days, kami nagagastos. 15,000 per head. Patay. Yun. Yung budget namin hindi aabot. Gastos kami. End of day 2 pa lang kami. Nasa 15,000 na yung gagastos namin. Ewan namin, bakit? Na-overtulog kami. So this is our the end of day 2. So bukas, plano namin pupunta ng Siargao. Day tour lang naman.